Masarap mangaral kapag ka nakikita mo ang iyong bunga. At habang siya ay nanonood, alam mo ba, tuwang-tuwa ako kay Pastor Dong, sabi niya, Ma, tignan mo yung bunga natin. Oh. Ang ganda palang panoorin ng bunga. Amen. Salamat sa Diyos dahil naging lola ako ngayong taon na to. Yan. Amen. Totoo nga yung sinasabi ng mga lolo at lola. Tingnan nyo lang, pag kayong dalawa nagkaapo, mag-iiba kayo ng statement. Oh, di ba? Tama yun. Amen. Sabi ng Proverbs 17 verse 6, ang mga apo ay putong ng katandaan. Ang karangalan ng mga anak ay ang kanilang mga magulang. Kaya tayong mga magulang, siguraduhin natin na tayo nga ay tunay na karangalan nga nila. Anong ibig sabihin ng karangalan? Hindi nila tayo ikinakahiya. Tayong mga magulang, ginagawa natin ang mabuti at tama. Kung may pagkakamali, inayos natin. So, ibig sabihin, karangalan pa rin nila tayo. Siguraduhin ninyo naman, mga anak, maging karangalan din namin kayo. Pinaparangalan namin kayo, parangalan nyo naman din kami. Yan naman ang sinabi ng salita ng Diyos. Sinabi ko ba yan? Hindi. Sabi yan ng salita ng Diyos. Children's children are the crown of old men, and the glory of children is their father. Kaya kanina nag-picture taking na kami. Napakita mo nga yung aming picture taking dyan. Yan. Salamat sa mga balae ko na nandito. Every Sunday po ay Mother's Day. Sunod na Sunday, Father's Day. Lagi pong may okasyon para lagi kayong present. Yan. Iba talaga pag mayroon ng apo. Dahil Mother's Day ngayon, ang pag-aaralan natin ay ang kahalagahan ng isang ina. Kanina revelation talaga sa akin ng Panginoon yon. Maraming mga anak, nakakalimutan nila paano ba silang isinilang sa mundo. Ang nakikita lang nila ay ang responsibilidad ng magulang sa kanila, pero hindi nila kita yung hirap, pagod at puyat. Salamat sa presentation ng mga youth kanina. Ipinaalala ninyo sa amin, ito ang ginawa namin sa inyo. At ito rin ang ginawa ng mga magulang namin sa amin, lalo na ng nanay namin. Sa tiyan pa lang, inalagaan na ng 9 na buwan. At nung ipinanganak eto na lang, wag na akong lalayo, si Hadasa. Si Hadasa ay nag-labor ako ng June 23. Sa bahay na lang kasi wala ng pera. Dahil si Pastor Dong nung umuwi, nagkasakit pa. 7 araw pa siyang nagkasakit. Nung umalis siya ng umaga, doon naman ako nagkaroon ng labor pain. June 23 ng alas 7 ng gabi. Ngayon, sabi ng tatay ko, anak, ipaabot mo ng June 24 para ka-birthday ko yung apo ko. Sabi ko sa tatay ko, parang ang haba naman paghihirap nun Dahil walang pera, nandun lang ako sa bahay. Andun lang ako tapos tinawag lang yung midwife at saka yung tiyahin ko na naghihilot. Ngayon, inaalagaan niya ako. Alam mo ba na sabi dahil walang pera, ang sakit-sakit. Buti na lang, meron ako nabiling urinal na mataas. Sa mga walang pera, ito ang sagot. Pwede niyong gayahin kasi effective. Alam mo bakit? Yung arinola na medyo mataas, doon ako umuupo. Tuwing masakit, doon pala nakakapag-push. Umiiri. Maya-maya, sabi sa akin ng midwife, humiga ka na. Bakit? Yung anak mo, mahuhulog na sa arinola. Si Hadasa, nanganak ako alas 12:05 ng June 24. Tuwan-tuwa ang tatay ko. Kaya sa lahat ng anak ko na pinanganak na napakamura, si Hadasa yun. Yan. At gusto kong sabihin sa inyong lahat, nung umpisa, ang sakit, ang hirap, di ba? Pero pag yun nga, ipinanganak na. Yung iyak nila, kagalakan mo. Nung bata pa sila, pero ba't nung lumalaki na, yung iyak nila, ay, bangungot mo. Ay, bakit nagkaganon? Sandali nga. Kaya kanina habang naalala ko to, Lord, nung pinanganak namin sila, sobrang saya. Bakit kaya nung lumalaki na sila, na natututo na sila sa mundo, yung iyak nila, bangungot na namin. Pag nagsasaya sila sa labas, kinakalimutan ng magulang. Pagka umiiyak sila at marami ng mga ginawang hindi maganda, ano nang nangyayari? Babalik na ako sa mensahe ko. At baka kung ano pa masabi ko. Mothers are a beautiful expression of God's love. Alam niyo po ba yun?
Mothers are a beautiful expression of God's love. Tignan mo yung aking apo, papunta na dito sa stage. Sige po, malapit ka na. Malapit ka na, yan na, di ba? Yan na siya. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 7. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin. Magtitiis ka talaga. Mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Hanggang kailan kita pagtitiyagaan? Forever. Mother's love is the purest form of love. Napaka-pure ng pag-ibig ng Diyos. Napaka-pure ng pag-ibig ng Diyos. At inilagay niya, isinali niya ito sa isang ina. Kaya sinasabi, mothers are a beautiful expression of God's love. Amen po ba? Ang pag-ibig ng isang ina, diyan mo nalalarawan, diyan mo nakikita, diyan mo nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Bakit niya napaka-pure? Bakit niya napaka-pure? Kasi it is unconditional. Hindi mo siya maiyahambing. Until your last breath. Hanggang mamamatay ka na, hanggang may nararamdaman ka na, gusto pa rin akuin ng nanay ang iyong dinadalang hirap. Kung ikaw ay may sakit, sasabihin ng nanay, ako na lang sana ang nagkasakit. Pag ikaw ay pag ang anak ay nagugutom, hindi baling magutom ang ina, huwag lang ang anak. Hello? Kaya sinabi na mother's love is the purest form of love. It is unconditional. It cannot be compared until your last breath. It is forever. What makes a mother's love so powerful? It is the special bond. It is the relationship. What is that special bond? Alam niyo ba yung pusod? Kung hindi dahil sa gunting, hindi maghihiwalay ang nanay at ang baby. That relationship, that is the connection. Yaan yung nag-uugnay sa inyo bilang isang ina sa kanyang anak. Pag may connection ka sa nanay mo, hindi mo siya tatalikuran. Pag may connection ka sa tatay mo, hindi mo siya tatalikuran. Palagi mo siyang haharapin no matter what. Alam mo bakit? It is that special bond, the relationship. It is her love for her child undeniably. Hindi mo maitatanggi. Alin ang hindi mo maitatanggi? Yung strong emotion in the human soul. The strongest emotion in the human soul. Hindi mo maide-deny. Hindi mo maitatanggi. Amen po ba? Kaya ang isang inaanak na tinatalikuran ang magulang para niyang nakalimutan, may nagsilang sa kanya sa mundong ito. Ang mga anak na nakalimutan ang ina, it brings pain. And I want to tell you, wala kang pwedeng ipangbayad na bagay, wala kang pwedeng ipangbayad na pera, wala kang pwedeng ipangsuhol para maalis ang pain na yan. Para lang maalis ang pain, magsisi. Wala nang iba. Ang magsisi ang anak doon sa pain na inilagay niya sa puso ng kanyang ina. Para lang yan madukot. At pag yan ay hindi nadukot, yung
pain na yan, nagiging bitter yan. Kaya ang isang ina na laging nagmumura, ang isang ina na laging nagdidiwara, punong-puno ng frustration yan. Punong-puno na ng galit yan. Ba't yan na puno ng galit? Dahil sa katigasan ng iyong ulo. Hello? Okay ba kayo? Mother's Day. Alam ko, matutuwa sa akin ang mga nanay. At ang mga anak, hindi kayo sa akin matutuwa. Pero huwag kayong mag-alala, hindi ako tinawag ng Diyos para magpatuwa at para hindi magpatuwa. Tinawag ako ng Diyos para ipangaral ang mabuting balita. Sapagkat ang mabuting balita lamang ang siyang daan upang ang tao ay makalaya, upang ang tao ay maligtas. It is the special bond. Pag ang pagtingin mo sa nanay mo ay puro pera, na mismo yung opportunity. Na mismo yung opportunity, na mismo yung blessing na dapat ay para sa iyo. Pag walang blessing, nag-iipon ka ng sumpa sa buhay mo. And it's dangerous. I'm telling you. Nakakatakot ang sumpa. Gumagapang ka na parang ahas, mas masarap ang pinagpala. Papaluin ka pansamantala, magpasalamat ka kaysa masumpa ka. Bakit pag pinapalo ka, inaalis ang iyong kasutilan, inaalis ang iyong kahangalan. Pag ikaw ay dinidisiplina, may magulang na nagmamahal sa iyo. Pag hindi ka dinidisiplina at sinabi sa iyo, bahala ka na sa buhay mo, diyan ka matakot. Makinig kayo, mga anak. Pag ang magulang ninyo hindi nagsalita, dalawang bagay. Ayaw nang magsalita dahil ang tigas ng ulo mo. Hindi ka na nakikinig. Ang pinakikinggan mo, sarili mo. Pag ganyan, pinakawalan ka, hindi mo ba alam? Binitawan ng tali, bahala ka sa buhay mo, wala kang proteksyon. Walang mag-iingat sa iyo. Hindi mo ba alam, vulnerable ka sa gawa ng kaaway sa buhay mo. At andali kang yakapin ni Satanas. Andali kang yakapin ng mga maling katuruan. Bakit walang nagsasabi niyo, huwag mong gagawin yan? What is that bonding? Ano ang nag-uugnay sa iyo? At sa nanay mo, ano ang nag-uugnay sa iyo? At sa tatay mo, pag hindi na sila nagsalita, tapos ka, anak. Sabi sa Biblia, pag hindi yan nakinig, ibigay mo kay Satanas ang kanyang katawan. Maligtas lang ang kanyang kaluluwa. Kaya mga magulang, huwag tayong magsawa, lumuhod sa Panginoon. Iyakan natin sa Diyos ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Bakit? Dahil ang tigas na ng ulo, sementado na ang isip. Huwag niyong hintayin na dumating kayo dyan. Habang kayo'y nakakarinig, habang kayo'y may panlasa, habang naiintindihan niyo ang sinasabi, repent for the kingdom of God is at hand. Habang ang pintuan ng Diyos sa langit ay bukas para sa iyo, huwag mong hintayin magsara ang pintuan. Dahil pag ang pintuan ay nagsara, may magbubukas. Pag ang pintuan ng magulang ay nagsara, may magbubukas ang nakakatakot. Kulungan. May mga nakakausap ako, sabi, naglilingkod naman ako, pero ba't kaya sinapit ng anak ko ito? Sinabi ko din yan noon, pero sinagot ako ng Diyos. Tama ang ginagawa mo, ang anak mo hindi. Hindi siya natututo sa iyo, hayaan mo siyang matuto sa kanyang pinaggagawa. Magulang, we have to be steady. Manatili tayo. Ito ang kahalagahan ng may church. Ito ang kahalagahan ng may pastor na may nangangaral. Bakit sasabihin niya sa harapan mo, ito ang totoo, ito ang mabuting balita. Don't underestimate what your mothers can do. A mother's work matters.
May kasabihan, a mother's work, she is the glue that holds the family together. Sabi ng Proverbs 31 verse 31, reward her for all she has done. Let her deeds publicly declare her praise. Sa Tagalog, napakaganda nito. Proverbs 31 verse 31. Ibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat dapat siyang papuri sa bayan. Hello? Ibigay sa kanya ang lahat ng parangal. So kung hindi mo siya binibigyan ng parangal, anong gusto mong ibigay sa kanya? Mother's Day. She is the glue. She is the keeper. Pag ang magulang tama ang ginagawa ng anak ay mali laban sa magulang, mga magulang, masakit. Yan ang totoo. Pero magpasalamat kayo. Bakit? Dahil nakaharap ka, lumutang iyan para mayroon kang ipapanalangin. Huwag kang aatras. Hindi tayo tinawag upang umatras sa labanan. Tinawag tayo ng Diyos upang magpatuloy sa labanan. Dahil sinasabi ng Diyos sa iyo, anak, hindi mo laban ito. Laban ng Diyos sa buhay mo ito. Huwag kang susuko. Ipinapadala ng Diyos ang lahat ng distraction para ka huminto. Pero gusto kong sabihin sa iyo, habang patindi na patindi ang labanan, habang pasakit ng pasakit, habang nararamdaman mo, habang pahirap ng pahirap, gusto kong sabihin sa iyo, magdiwang ka. Bakit? Walang iba yan. Katulad ng isang babaeng nanganganak, mas masakit, mahirap, masakit. Sasabihin ng, kaya pala sabi ng mga doktor na midwife, nakangiti ba yan? Hindi pa yan manganganak. Mga nanay, tama ba naranasan niyo yun? Ha? Nakangiti pa yan. Tumatawa pa, hindi pa yan manganganak. Yung mga nanganak ng normal, nagkakaintindihan tayo. Yung mga nanganak ng, hindi abnormal tawag doon, CS daw yun, CS. Yung mga nanganak ng normal, naintindihan niyo ako, di ba? Pag sinabi ng doktor, nakangiti pa yan. Pero pag ang manganganak ka na, may pinindot lang ng konti, ang sakit. Hindi mo alam saan nanggagaling ang sakit. Sasabihin ng doktor, sasabihin ng midwife, sasabihin ng hilot, ihanda na dahil masakit na, manganganak na yan. Gusto kong sabihin sa inyong lahat, if you are in pain, may ipanganganak, may ipanganganak, may ipanganganak ang Diyos sa buhay mo. Stand firm. Huwag kang aatras. Huwag kang susuko. Start right. Do it right. Build it right. You will end up right. The role of a mother, she is like a glue that holds the family together. Whether it's a biological mother, a spiritual mother, I want to tell you, a mother is a keeper. Kaya sinabi niyang, it is a glue. Kaya sinabi niya, she is the glue that holds. Ibig sabihin, tayong mga nanay, hindi tayo dapat ang troublemaker. Kasi pag troublemaker ka, ikaw nanay, ang gagalingan ng gulo, something is wrong sa iyo. Walang nagturo sa iyo paano ang isang ina. Kausapin niyo yung mga walang nagpakananay sa kanila. Alam mo, palaban sila. Kasi walang nagturo eh. Tanungin mo si Pastor Dong, si Ate Angie, wala silang model ng nanay. Ang alam lang nila, yung nanay nila, naglayas. Ang alam lang nila, yung nanay nila, ikinasal ng maaga. Ang alam lang nila, ipinanganak silang 8. Ang alam lang nila, iniwanan sila, nagkahiwa-hiwalay, katignan mo sila lahat ay palaban. Ang mga anak na hindi lumaki sa isang healthy environment, lahat yan sila palaban. Pero ang isang anak na may nagpakamagulang, may nagsinop, kahit na hindi nag-aral, may nanay na keeper, kahit na kung ano-ano nangyayari sa labas, nananatili ang nanay dahil ang pag-asa ng nanay ay hindi nawawala, ang pamilyang iyan ay maisisinop. Dahil may pag-asa yan. Amen po ba? So ang mga nanay, na keeper of the family, anak, lahat ng diskarte ginagawa ng nanay para sa iyo, maayos ka. Huwag kang magwala. Alam mo bakit?
Kung ang sabi ng Bible, let her deeds publicly declare, ito yung gawa ng nanay mo, ipahayag mo ang nanay ko masinop. Pero pag hindi, magkakabaligtad yan. Yung gawa mo ay kahiya-hiya sa iyong magulang. Kanina, narinig natin sa mga kabataan, napakahalaga ng ginawa ng magulang. Mula sa pagkabata, tinuruan ka na. Siya ang unang mong teacher. Alam mo ba yon? Ang unang nagpakain sa'yo, alam mo ba yon? Ang nanay mo. Bakit sinabi na strong bond? Mas strong ang bond ng anak sa nanay. Alam mo bakit? 9 months, 2 years, 3 years. Yung iba, may 5 years. Isinishare pa rin niya yung suso niya. Sinishare niya pa rin yung gatas niya sa kanyang anak. Kaya napaka-strong ng kanilang bond. Sino dito ang nag-breastfeeding? Lahat ng nag-breastfeeding. Alam natin yan, di ba? Ang mahirap, pag may ipin na, yung kakagating ka na, katulad ditong apo ko, nangangagat na, ipakagat mo yung lolo dun, dalawang na yun, no? Ang sakit ng mga gat. Pag kinagat, igaganan yung ngipin, hindi pa niya aalisin. Igaganyan pa. Yung parang nagigigil pa, tumutunog pa, gumaganon pa. Parang pag-ihiwalayin niya yung breast, yung utong mo, alam mo ba? Alam niya ba yun? Ha? Pero walang magawa ang nanay. Ang nanay ay magtitiis, kaya nga strong ang bond. Bata ka pa, tinuruan ka na from infancy to toddlerhood to adolescence. Andyan na ang magulang mo. Andyan na ang nanay mo sa iyo. Dahil bakit? Inalalayan ka niya dahil ang gusto ng nanay, ang gusto ng tatay, mahigitan mo ang kanilang narating. Ang gusto namin, mahigitan ninyo ang aming narating. Kaya ganun na lamang ang pagtuturo namin sa inyo. Gusto namin kayong maging matagumpay sa buhay. Amen po ba? Maaaring ang responsibilidad, the responsibilities can seem overwhelming, but the Lord sustains it all. Alam niyo ba yon? Imaginein mo, 4 ang aming anak. Kung titignan ko, simula kami sa squatters area na mag-asawa, paano kang makakatawid ng ganito? Pero, yung resulta, alam mo, tinuro sa amin ng Diyos na mag-asawa. Lagi niyo, ulitin ko sa inyo, kung sino yung nahihirapan siya, nag-e-exam. O, tignan mo yung kalagayan mo ngayon, nahihirapan ka ba? Ibig sabihin, may exam ka. Siguraduhin mo, ipasa mo yung exam mo na yan. Ang examination, depende sa age. At ang nag-e-exam, hindi pwedeng turuan. Kailangan kang mag-review. Kailangan kang mag-aral. Hindi ka pwedeng maggaling-galingan. Tama ba? Pag may nagko-coach sa'yo, pwede ba? Sumunod ka. Pag may nagme-mentor sa'yo, sumunod ka. Pag may nagpapakamagulang sa'yo, sumunod ka. Bakit? Hindi ka nila ipinapahamak. Amen? Tignan mo si Rizal. Sino ba yan? Yung naka-green. Sino ba yan? Si Manuel. Tayo ka nga, Manuel. Halika rito. Kung gaano kahalaga ang nagko-coach, kung gaano kahalaga ang nagpapakamagulang. Itong si Manuel, ilang buwan ka sa amin nagtira? 9 months po. Oy, 9 months ka pala. Huwag kang mag-alala. 9 months. Dinala niyo po ako ng 9 months. Nung pinanganak kita, ang laking bakulaw. Ay, bata! 9 months. Etong si, ano na yung pangalan asawa mo? Si Weng. Pasensya na kayo sa dami ng pangalan. Etong si Weng, biglang na umalis sa group chat. Alam mo bakit? Sa sobrang kahihiyan. Pastora, nahihiya ako sa nangyari sa buhay namin. Kasi yung asawa ko, ano nangyari sa'yo? Sa'yo galing. Ako po, Anong nangyari? nalulong ulit sa mga bawal na bisyo. Yan, na-relapse sa madalit sabi. Dahil na-relapse siya, hindi alam ng asawa paano gagawin. Wala nang anak na, tinanggap ka ba ng ama anak mo? Hindi na po. Talagang parang tinakwil na nila po nila ako. Yung asawa mo, tinakwil ka? Montik na rin ho. Real talk! Anong ginawa ng church? Anong ginawa ng nanay? Mother is a keeper. Sabi ko sa kanya, huwag mong suluhin yung problema mo. Dalhin mo sa amin ang asawa mo. Samantalang ito, nung unang-unang punta sa amin, natatakot sa akin ito. Sabi kay Sally, ayaw ko yung pastor ninyo, suplada. Itong suplada na to,
Ha? Tanda mo yung mga pinagsasabi mo sa akin noong umpisa. Ha? Ngayon ko lang naalala, pagkakataon ko to. Masamang maghigante, sabi ng Biblia. Pag sinampal ka sa kaliwa, huwag mong bigay sa kanan. Huwag mong lagyan ng palaman, huwag mong batuhin. Isipin mo, anong ginawa ng church? Tinulungan namin sila. At ang mabuting balita, sa 9 na buwan, anong mabuting balita sa'yo? Nabago po uli ang buhay ko. Pati ang pamilya ko po nabuo. Wow! At hindi lang yon. Anong bonus? Binigyan po ako ng Panginoon na magandang trabaho uli. Yun ang lahat po na nawala sa akin, ibinalik po niya. Wow! Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang asawa niya yung sayaw ng sayaw dito sa gitna ng pakyut. Salamat. In the absence of the biological parents, there is a church. Sa simbahan, dito kayo mabubuo. Amen po ba? Yung sinasabi ninyong masungit na nilalayuan ninyo, huwag ninyong lalayuan kasi yan ang the best na teacher para sa inyo. Kung sino ang nag-e-exam, kung sinong nahihirapan siyang nag-e-exam. Kung gusto mo ng pagbabago, magsimula ka ngayon. Ang pagbabago, hindi conditional. Huwag mong sasabihin na magbabago ako kapag yung anak ko nagbago, pag yung nanay ko nagbago, pag yung kapitbahay ko nagbago. Alam mo ba, ang masamang balita, nagbago na sila lahat, ikaw hindi ka pa nagbabago. Yun ang masama. Ba't hanggang hindi ka nagbabago? Ang pagbabago, kahit na dalhin sa harapan mo ang salita ng Diyos, pag pinili mo, maging matigas ang ulo, pag pinili mo, gawin ang gusto mo, makita mo bukas ang resulta nito. Hello? Magulang, ang responsibilidad natin, maaaring lampas ulo natin. Maaaring hindi na natin kaya. Pero wag natin hintayin ang ibang tao magbago para sa atin. Tayo ang magbabago para sa kanila. Magbago ka para sa sarili mo, magbago ka para sa kanila. Congratulations pag nagbago ka. Amen po ba? Pag narinig mo yung salita ng Diyos ngayon, magbago ka by faith. Pag alam mong lalaki ka, di magpagupit ka. Pag alam mong babae ka, di magbistida ka. Simple lang naman. Yan ang pagbabago. Si Brother Randy, siya na yung naka-assign na pastor natin sa Luna Isabela, alam mo ba, ang topic ay conquering change. Nagbago na, paano niya pang mapagtatagumpayan ang lahat ng mga pagbabagong iyon. Alam mo, dati siyang lalaki na namolestya, ang resulta nito, naging bakla siya. Nagpapatotoo siya, napunta siya kila Pastora Maricel, kay Pastor Peter na kumpanya. Alam mo ano nangyari? Tuwing umaga may gawain, gabi-gabi, umaga-gabi, nababad sa salita ng Diyos. Dating naka-high heels, dating ang lakas, ang kapal ng lipstick, ang kakapal ng makeup. Ngayon, aba, napakagwapong lalaki. At nananalangin ng mapapangasawa. Alam mo ba, professor na ng college, ngayon ay hinihintay na lang ang kanyang doctorate degree. Yan ang pagbabago. Sabihin mo, ang pagbabago halatang halata. Ang pagbabago ay nakikita. Motherhood is a self-sacrifice. This is not about me. No me. Or what I want any longer. Motherhood is a self-sacrifice. It's only about what our children or our husband needs. Hindi ka nanay pag hindi mo kayang bitawan ang me, myself. Hindi ka nanay pag hindi mo kayang ibigay ang iyong gatas sa iyong anak. Hindi ka nanay na matatawag pag ang iyong anak ay umiiyak, hindi mo man lang siya tulungan, mapahiran ng kanyang luha. Hindi ka nanay pag hindi mo kayang proteksyonan ang iyong anak. Buti pa yung hayop. Alam mo bang mga hayop sa wilderness? Alam mo bang hayop? Aso na lang. Pag ang aso bagong panganak, lapitan mo. Ha? Subukan mo lapitan ang asong bagong panganak. Magagalit sa iyo ang aso. Bakit? Ba't mo sinasaling ang kanyang anak? Hello? So, ang nanay, protective siya sa kanyang anak. Sacrificial love. Ang pag-ibig ng nanay ay punong-puno ng sakripisyo. She is willing to do whatever needs to be done to take care of others. Kaya niyang bitawan, isuko ang lahat
para lang maibigay ang pangangailangan ng iba, lalo ng kanyang pamilya. Ang isang nanay ay may sacrificial love. Bakit? Because she seeks the good of others, even when that means giving up what may rightfully yours. Maaring iyo na, kakainin mo na lang, ibibigay mo pa sa iba. Kaya walang me, myself. Sacrificial love is willing to give in. Willing to let others have their way. Ano ang resulta? Amen po ba? Ang resulta nito, katulad ni Manuel. Ang maganda kay Manuel, napaka-cooperative niya. Pag sinabi ko kay Manuel, hindi ka lalabas ng bakuran, hindi talaga siya lumalabas ng bakuran. Pag sinabi ko kay Manuel, ganito lang ang gagawin mo, ganun lang. Magbasa ka ng Bible. Sumama ka sa morning devotion. Ito lang ang gagawin mo. Huwag kang lalampas. Huwag kang lalampas. Dahil pag ikaw ay lumampas, hindi ka makakabalik. Straightforward. Naglagay kami ng boundary. Nakikiusap ang asawa niya, Pastora, pwede ko na bang iuwi ang aking asawa? Pwede naman. Pero ang pintuan ko ay isasara ko. Bakit? Kaya mo palang i-train ang asawa mo, sa'yo na siya. Ito, kami mag-train. Kung pupunta ka sa amin para kahubogin, huwag mo turuan ng teacher kasi yung teacher alam niya pasado na ba siya o hindi. Tama po ba? Walang shortcut. Dahil kung kaya mo palang baguhin ang asawa mo, noon pa, nagbago na siya. Ibig sabihin, hindi mo siya kaya dahil may bigger devil sa kanya na kailangang mabunot. Ang kalaban natin dito, hindi tao. Ang kalaban natin dito ay masamang espiritu na nasa loob ng tao. So, someone who has the authority, the spiritual authority to rebuke the works of the enemy, that's what you need in life. And look at the result. Sabi ko kay Weng, makikooperate ka, dahil pag hindi ka nakikooperate, pati ikaw, kakastiguhin ko. Hindi pwede yung pwede na. Dinala mo yan sa amin. Huwag kang makialam sa proseso. Kaya si Weng, from a distance, huwag kang lalapit. Huwag kang tukso. Huwag kang magpapakita na ikaw ay sexy. Wrong. Huwag mong tuksuhin ang asawa mo dahil nasa proseso siya. Maghintay ka ng panahon. At naghintay sila ng panahon. Alam mo ang mabuting balita? Nakita namin mag-asawa, ready na. Kinausap namin silang mag-asawa. Nung kinausap namin sila, gusto nyo doon kayo tumira, andun ulit yung environment na nakasira sa asawa mo. Gusto niyo dito kayo, humanap kayo ng tirahan ninyo on your own. Yan ang aming bargain sa kanila. Magtrabaho ka, live a normal life. 9 months libre ka sa amin. Pinakain ka namin, binihisan ka namin. Lahat ng training na kailangan mo, libre. Alam mo ba, pag pumunta ka sa mga rehabilitation center, mababa 20,000? 30,000. Napakababa niyan. Pagkain, gamot, etc. Ito, pagod, hirap, puyat, pagbabantay. Kung alam niyo lang paano namin pinagpaguran si Manuel. Kailangan mong bantayan. Malay mo kung tumakas sa bakod, ang baba ng bakod namin. Hindi nyo lang alam ang mga sleepless nights namin sa kanya. Ang dami namin pagod at hirap. At nung si Pastor Dong, sabi niya, Ma, pwede na, i-release na natin. Isang araw, sabi ni Atty. Bern, Pastora, kailangan ko ng driver. Bibigyan ako ng gobyerno, etc., etc. Pwede ko bang kunin si Manuel na driver? Hindi alam ni Atty. Bern, nakausap ko na si Pastor Peter. Sabi ko, Pastor Peter, kunin mo si Manuel. Sabi ni Pastor Peter, yes, Pastora, kukunin ko siya. Kaya lang, nung kinausap ako ni Atty. Bern, ako'y namimili na ngayon. Hindi alam ni Atty. Bern, meron akong A and B. Sabi ko kay Pastor Dong, Pa, tingin ko, dito na lang siya kay Atty. Bern. Alam mo bakit? Kasi si Atty. Bern, ang trabaho niya lang araw. Si Pastor Peter, ang trabaho niya araw at gabi. Pag kasi Manuel, ang trabaho ni Pastor Peter ay araw at gabi. Pag kailangan ko si Manuel, hindi ko siya makukuha. Kaya kay Atty. Bern na lang siya. Kaya sabi ni Pastor Dong, sige, kay Atty. Bern na siya. Di ba? Palakpakan natin ang Panginoon. I want to tell you, lahat ng mga first-timers dito, this is not an ordinary church. We are not just an ordinary pastors. We are a family
We care. May malasakit kami sa inyo. Kaya please, magpakilala kayo sa amin. Dahil pag hindi namin kayo kilala, at kilala lang nila kayo, hindi ko alam paano bang sasagutin yun eh. Basta magpakilala na lang kayo. A mother's love is unconditional. A mother's love is sacrificial. A mother's love is full of hope. Hindi nawawalan ng pag-asa ang isang ina para sa kanyang anak. Alam niyo ba yun? Pag sinabi mo na, yang sasabihin na ng tao sa labas, wala nang pag-asa yan. Sasabihin ng mga korte, wala nang pag-asa yan. Sasabihin ng mga pulis, wala nang pag-asa yan. Sasabihin ng mga kamag-anak ninyo, wala nang pag-asa yan. Tanungin mo ang nanay niyan, sasabihin niyan, hindi totoo yan, may pag-asa yan! Palakpakan natin ang Panginoon. A mother's love, punong-puno, full and overflow, puno at nag-uumapaw ang pagmamahal ng nanay. Punong-puno ng pagmamahal. Do not underestimate. Kaya kayong mga hindi nagkaroon ng modelo ng nanay, learn here. Matuto kayo dito. I've learned in a hard way. I've learned in a hard way. Hindi ko to natutunan sa nanay ko. Natutunan ko ito sa salita ng Diyos. Paano ko matututunan sa nanay ko? Dati sa lumang buhay, magkaaway kami ng nanay ko, binugbog nga ako nun eh. Lagi pa ako sinusumpa. So, ibig sabihin, wala akong natutunan. Yung galit ang naalala ko, hindi ko nakita yung kasipagan ni nanay. Yun ang pagkakamali ko. Alam mo, ang taong makasarili, akin, gusto ko, ito ang mangyari. Puro ganito, ganyan. Hindi nakikita yung magandang ginagawa. Kailan ko lang nakita na ang ganda pala ng ginawa ng nanay namin nung naging pastor na ako. Nung nakilala ko na si Kristo. Nung marami na akong mga nanay na nakakausap. Nung meron na akong paghahambingan. Katulad ng biyanan ko at ng nanay ko. Kanino ko naririnig? Yung asawa ko naman na nagsasabi. Ang layo ng nanay ko sa biyanan ko. Salamat sa Diyos, binago ng Diyos yung aking biyanan. Nakabawi siya. Amen po ba? Hello? Dito ko talaga nakita, a mother's love is full of hope. Full of hope. She is expecting from her child to do what is right, even though the child had done something wrong. Children, makinig kayo. Sabi ng Proverbs 29:15, the rod and rebuke give wisdom, but a child left to himself brings shame to his mother. Ang disiplina at pangaral ang hatid ay karunungan, ngunit ang batang suwail sa magulang ay kahihiyan. Are you still here? This is what we need. Nung nakaraan, pandemic, pinagsiris ako ni Pastor Dong ng Mother's Day. Narinig ko ulit. Alam mo, blessed na blessed ako. Yun yung mga panahon na extra small lang aking size. Narinig ko ulit, grabe ang tindi pala ng revelation sa akin ng Panginoon doon. Pakinggan niyo po. 6 na series ng Mother's Day. Ilagay niyo ngayon sa ating YouTube. I-share sa lahat dito. Alam mo, dito ko talaga nakita. Yung awit natin na, hawak mo ang bukas ko. Ang Diyos ang may hawak na aking bukas. Isipin mo, sabi ko kay Pastor Dong, pagod na pagod kaya ako. Pwede ba akong kumuha ng ibang speaker para sa Mother's Day? Alam mo, sabi niya, hindi. Sabi ko, ikaw kaya ang mag-preach ng Mother's Day? Sabi niya, hindi. Ikaw. Iyan ang mabigat sa asawa ko eh. Pag sinabi niyang hindi, di mo mabali. Utos ng hari, hindi mo mabali. Ngayon, habang ako'y nagninilay, meron akong nabasa. Ito, reflection of a mother. I gave you life, but I cannot live it for you. Binigyan kita ng buhay, pero hindi ako pa pwedeng mabuhay para sa iyo. I can teach you things, but I cannot make you learn. Marami akong itinuro sa iyo, pero hindi kita kayang turuan. Ikaw dapat ang matuto sa sarili mo. Parang yung apo namin, mag-aral ka maglakad, pero kailangan niya matuklasan sa sarili niya. I can take you to church, but I cannot make you believe. Maaring dalhin kita sa simbahan, pero salvation is individual. Ikaw ang maniwala.
I can teach you from right or wrong, but I cannot always decide for you. Maaring turuan kita ng mabuti, tama, pero hindi ako pa pwedeng magdesisyon para sa iyo. I can love you as a child, but I cannot place you in God's family. Pwede kitang mahalin bilang isang anak, pero hindi kita pwedeng ilagay sa ganitong pamilya kasi ikaw nga ang mamimili. I can pray for you, but I cannot make you walk with God. Maaari kitang ipanalangin, pero yung paglakad sa Panginoon, ikaw pa rin. Desisyon mo pa rin yan. Paano kang lalakad ayon sa kalooban ng Diyos. I can teach you about Jesus. Maaaring ituro ko sa iyo ang tungkol kay Jesus, but I cannot make Jesus your Lord. Kasi ikaw yan. A mother's sacrifice is not just in what she provides, but also in what she withholds to protect her children. Meron akong biblical examples dito, hindi ko alam kung matatapos ko ito. Si Jochebed, si Naomi, si Mary, at si Elizabeth. Si Jochebed, siya po ay ang nanay ni Moses. So, alam niyo ba na si Jochebed, merong decree noong araw na ang lahat ng mga Israelita na ipinanganak, in 3 months, kailangan patayin. Isipin mo, wala kang kamuwang-muwang, wala kang kasalanan, may death penalty ka na, may death certificate, papatayin ka na. Wala ka pang ginawang kasalanan. Buti pa yung alam mo nagkasala ka, I deserve it. Pero ito wala eh. Bakit papatayin? Walang kamuwang-muwang. Pero si Jochebed ay isang nanay na matapang. Sinakripisyo niya ang kanyang sarili. She went above and beyond to save her little boy's life. At nung, eto na, hindi niya na maitago si Moises. Dahil ang lusog, ang laki, napakagwapo, hindi niya na maitago. Lakas ng loob ang ginawa niya, inilagay niya sa isang basket. At alam natin ang history, anong nangyari? Inanod ang sanggol na nakalagay sa basket, ang bata ay nakarating kanino? Sa anak ng paraon. Tignan mo, maging yung anak ng paraon, sinuway ang utos ng hari. At ang favor ng Diyos, nung ang kanyang kapatid na si Miriam ay sinundan-sundan yung basket, biglang ang sabi, oh anak ng Israelita, ano sabi, ihanapan mo nga ito ng nanay. Sino ang nanay? Si Jochebed pa rin. Yung nanay na naglakas ng loob para maligtas ang kanyang anak. Dahil may favor ang Panginoon, iniingatan ng Diyos ang mga tinawag niya. Sanggol pa lang, iniingatan na ng Diyos. Sanggol pa lang, may favor na sa Panginoon. Tignan mo anong nangyari, si Moises ay naligtas. At sino ang nagpasuso? Nanay. Sino ang nagturo ng ways of God? Nanay din. Kaya mga nanay, we play a very important role sa ating mga magulang. Let us teach them in the ways of God. Habang bata pa sila, huwag nating hintayin na ma-exercise nila ang kanilang will. Dahil oras na na-exercise nila ang kanilang will, me, mine, myself, simula yan ng kapahamakan ng mga anak. Si Jochebed, isang nanay na kahit na may takot, pero andun ang kanyang pag-iingat sa kanyang anak. Ano ang nangyari nung dumating yung panahon na si Moises, kinausap na ng Diyos. Merong ipinahintulot ang Diyos na pangit na pangyayari. Nakita niya na kinakawawa ang kanyang lipi, ang mga Israelita. Anong nangyari? Nagamit niya yung kanyang lakas, yung kanyang puwersa, siya'y nakamatay. At nang dahil doon, yun ang nagtulak sa kanya upang umalis sa palasyo. At pag alis niya sa palasyo, sunod-sunod ang mensahe ng Diyos, kinausap siya ng Panginoon doon sa bundok. Nagpakita ang Diyos ng napakaraming himala. At nang dahil dito, nanggilalas si Moises. Naniwala siya sa kataas-taasang Diyos. At the rest is history. Minsan lang nangyari na ang dagat ay nahati at naitawid ang milyon-milyong Israelita. Mga anak, magulang, nanay, don't underestimate the power that you have. Huwag mong i-underestimate yan kasi tignan mo, yung anak mo ay gagamitin ng Panginoon isang araw.
Ang anak mo ay magtatawid ng maraming pamilya, magtatawid ng maraming buhay. Amen. Kaya mga anak, stop running. Embrace your calling. Nanay, embrace your calling. If you embrace your calling, I want to tell you, you are the best influencer for your children. Naalala ko si Jed, 12 years old. Kailangan mag-aral sa Malaysia dahil may kinausap ang Diyos. Sa tuwing mag-e-exam yung aking anak, naaawa ako sa kanya. Saan ka naman nakakita, 12 years old mag-e-exam? Parang ang ginagawa noong tinitirhan niya, para siyang magte-take ng attorney o magte-take ng doktor. Ang hirap nun. Sa school, public school, he is the only Filipino na nag-exam. Alam mo ba? One seat apart, half front and back. Grabe yun kay Jed. Umiiyak ako sa isang tabi, hindi ko matulungan ng aking anak. Pero dahil yung kanyang trainer, nagtiwala kami mag-asawa. Yung trainer niya, ayaw si Jed na hindi nag-e-excel. Pag ang grade ni Jed ay 90, 95, repeat again. Lagi siyang may binibigyan ng palaging exam, exam na exam, pre-exam. Bago siya dalihin sa actual exam. Kaya ilang beses ang distinction nakuha niya. Alam mo bakit magaling yung trainer? Amen. Pag magaling ang trainer, malayo ang mararating ng anak. Kaya wag nating pakialaman ang proseso ng Diyos sa ating mga anak. Dahil oras na pakialaman natin ang proseso ng Diyos sa ating mga anak, sasabi na hindi niya kaya, kawawa ako na lang. Hindi niya kaya, kawawa ako na lang. Kaya kasasabi mo na hindi niya kaya, kawawa ako ngayon. Ngayon, hindi siya natuto. Hindi matututo ang ating mga anak. Pag lagi natin sinasabing, ako na lang, ako na lang. Hanggang kailan mo sila kayang ilagay sa tabi mo? Parang wala kaming puso, ano? Lalo si Pastor Dong, hayaan niya yung anak niya. Mag-aral ng napakalayo. Pero ang nung resulta, yung tough training, malayo ang narating. The tougher it is, the best it becomes. The best it is for you. Mas mahirap na exam, mas maganda. Madaling exam, madali lang. Magiging ordinaryo ka lang. Gusto mo maging abogado? Tanungin mo sa attorney. Graduate ng nurse. Nag-abogado pa. Alam mo ba, board passer pa ng nurse yan. Hindi pa nakontento. Nag-exam pa ng bar. Aral ng aral. Gusto mo maging extraordinary? Gusto mo ang presidente ang mag-hire sa iyo? Magtanong ka rin kay Brother Ben. Mas mahirap na exam, mas maganda. Pag ang exam mo international na, at naging ugali mo international din, ay, I'm sorry, my love. Dapat nagmamatch. Habang tumataas ka, lalo kang nagpapakumbaba. Si Noemi, biyanan ni Ruth. Dumating ang isang araw ng kanyang asawa ay namatay, ang kanyang mga manugang ay namatay, ang kanyang mga anak ay namatay, manugang lang ang natitira sa kanya. Kailangan ni Noemi mamili, kailangan niya pumunta sa isang fertile land, fertile ground. Alam mo, sabi niya sa kanyang mga manugang, aalis na ako sa lugar na ito. Pwede na kayo mamili, mag-asawa kayo. Sabi ng kanyang isang manugang, hindi ako sasama sa inyo. Ang sabi naman ni Ruth, sasama ako sa iyo kahit saan ka man magpunta. At dahil si Noemi naging responsable, tinanggap niya si Ruth. Ang ginawa niya, ihinanapan niya si Ruth ng mapapangasawa. Kaya tignan mo, ang example, ang halimbawa ng isang babae, nagiging responsable, hindi lang para sa sarili, nagiging responsable para sa iba. Mga biyanan, katulad ko, kung ang mga manugang natin dumating sa buhay natin na sila'y mahina, tulungan natin silang lumakas. Dahil pag sila'y lumakas, ang anak natin ay lalakas, ang apo natin ay lalakas, pero pag may dumating kang manugang na mahina, mahina na nga, pinahina mo pa, siniraan mo pa, ay lalo nang manghihina. Hindi mo ba alam pati pamilya mo ay kasamang manghihina? Bakit ko to sinasabi sa inyo? Kasi ganito ang ginagawa namin sa manugang namin. Pinalalakas namin siya. Dahil pag silang mag-asawa ay malakas, yung apo namin
namin ay may karangalan para sa mga magulang niya. Amen po ba? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon ng mas malakas pa dyan. Time out na ako. Time out na. Uwian na tayo? Nagugutom na ba kayo? Mother's Day. Mothers. Nakikita ko sa inyo yun dito, yung iba may pain. May kirot kayo sa puso. Nararamdaman ko yan kasi nanay niyo ako eh. Pero gusto kong sabihin sa inyo, kasama natin ang Diyos. Hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Si Mary at saka si Elizabeth, doon sa Luke, si Mary at si Elizabeth, doon sa Luke chapter, basahin ko lang. Luke chapter, ayan, si Mary, Luke chapter 1 verse 20, ayan, 29. Dito na lang tayo simula. Dito ako magsimula sa 27. Isang dalaga, sabi niya, nang ika-6 na buwan na pagdalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth na isang lungsod sa Galilea upang kausapin ng isang dalaga na ang pangalay si Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos at sumasa iyo ang Panginoon." Imagine mo, pag kinalulugdan ka ng Diyos, sumasa iyo ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, magalak ka. Kinalulugdan ka ng Diyos, sumasa iyo ang Panginoon. Sabi ay, naguluhan si Maria at inisip niya kung mabuti kung anong kahulugan ng ganoong pangungusap. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob. Magpakailanman ang kanyang paghahari ay pagwalang hanggan." Paano po mangyayari ito? Gayong ako'y isang birhen, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos." Hindi mo ba't alam na ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may, naglilihi siya ngayon at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos umalis ang anghel. Alam natin ang kwento. Sabi, di ba, si Elizabeth at si Maria ay magpinsan. Iisa ang anghel na nagsalita, si anghel Gabriel, angel. Tama po. Ano ang purpose para sabihin na sila ay parehong buntis? Yung isa ay magbubuntis pa lang at yung isa ay buntis na. Tignan mo. Hindi ba nakakahiya ang simula ni Maria? Birhen, magbubuntis. Sino maniniwala na may anghel? Pero dahil siya, mataas ang takot niya sa Diyos, nakikinig siya sa Diyos, naniwala siya. Anong ginawa ni Joseph? Hindi siya ikinahiya. Sinamahan siya sa journey na iyan. Saan ka nakakita? Regalo ng Panginoon, bibigyan ka ng anak. Tama? Bibigyan ka ng anak. Pagkatapos yung magiging anak mo, mamamatay. Yung anak mo, magiging tagapagligtas. Paano? Sasabihin ba natin, perfecto ba si Maria? Hindi. Bakit siya hindi perfect? Kinalulugdan siya ng Diyos pero hindi siya perfect. Bakit? Nawala niya yung kanyang anak eh. Tama po ba? Gusto kong sabihin sa inyong lahat, sa gitna ng mga napaka-imposibleng pangyayari, pag ikaw ay kinalulugdan ng Panginoon,
ang langit ay bukas sa iyo. Si Maria, sa lahat ng mga Bible character ng mga babae, siya ang pinakakilala. Tama po. Pero kinikilala lang nila siya dahil sa kanyang ginawa, pero hindi nila nakita yung kanyang pagsunod. Nung pagbibigay niya ng kanyang buhay, siya yung unang napahiya dahil birhen siya, nabuntis siya. Siya yung unang napahiya. Anong nangyari sa kanya? Hindi siya binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng gender reveal. Hello? Hindi rin siya binigyan ng pagkakataon na mamili ng pangalan ng kanyang anak. Hindi rin siya nagkaroon ng pagkakataon na mamili ng lugar kung saan siya manganganak. Sino ang nagturo sa inyo ng gender reveal? Sino ang nagturo sa inyo ng mansari, buwan-buwan nagbiberte yung mga anak nyo? Dami niyong pera. Minsan arte na lang yan eh. Hello? Anak, please, do not be defined dahil ikaw ay nagse-celebrate ng mansari. Do not be defined kasi ang ganda ng paraan ng panganganak mo. Simula lang yan. Hello? Ang totoo, you will be defined. Nanay, tatay, pag ang mga anak natin ay lumaki. Noong si Jesus, sa 3 years na ng ministry niya, yung fulfillment na ng time niya, ano ang nangyari? Signs, wonders, and miracles ang umpisa. Pagkatapos, tinutugis na siya. Anong ginagawa ng nanay? Ang nanay andun lang sa malayo, umiiyak. Lalo na, nung siya ay pinapasan na ng krus. Kaya ito yung sinasabi, pag nahihirapan, yun ang nag-e-exam. Mas mahirap, mas maganda. Bakit? Tignan mo si Jesus, ang hirap ng pinagdaanan niya. Kasalanan mo, inako niya para ikaw at ako'y maligtas. Si Mary umiiyak. Hanggang nandoon sa krus ang kanyang anak, hanggang pagbaba, ano lang ang natira sa kanya? Damit na may dugo. Ano lang ang natira sa kanya? Hinagpis. Pait. Pasakit. Pero, pagkatapos ng lahat ng ito, on the 3rd day, yung kanyang anak ay nabuhay. Na-serve ang purpose ni Jesus. Kaya si Mary ay kinilala. At ang sabi ni Mary, sundan ninyo ano ang sinasabi niya. Kung ano ang sinasabi ni Jesus sa iyo, sinasabi ni Jesus sa akin, yun ang susundin natin. Mga nanay, mga anak, lalo mga nanay, hold on to faith when life breaks your heart. I repeat, hold on to faith. Panghawakan nyo lang ang inyong pananampalataya. Panghawakan nyo lang ang inyong tinanggap si Jesus. Meron minsan nagtanong sa akin, Pastora, ba't ganito katandaan na namin, ang mga anak namin bigla pang naging ganito? Di ko na kaya, suko na ako. Anong gagawin ko? Simple lang payo ko sa kanya. Nanay lang tayo, full stop. Maging nanay lang tayo. Kahit na matanda na tayo, kahit lola na, lolo na, maging nanay ka lang, maging tatay ka lang, maging lolo ka lang, walang kopyahan ng assignment. Hayaan mo yung anak mo makapasa sa kanyang exam. Hello. Iyak tayo, tagapanalangin. Stand firm in your faith. Mothers, if you are hurting, remain faithful in Christ. At the end of the day, sila ang nag-e-exam. Kahit na tayo'y nasasaktan. Kahit tayo'y nahihirapan. Mga anak,
Balikan ninyo ito para matuto kayong magkaroon ng pasasalamat. Huwag kayong ingrata. Magkaroon kayo ng attitude of gratitude. Subukan niyong pumunta sa hospital. Lalo na doon sa mga lugar na ang daming nanganganak. Doon sa pabelya, pumunta ka doon. Makita mo lang paano isang babae mga anak, paano ka naging tao. Kailangan makita mo ito eh. Para mo makita ang hirap ng nanay mo. Kasi hindi may describe. Gusto mo malaman ang hirap ng nanay mo, paano kayo panganak? Tignan mo ang babae nasa labor pain. May mga lalaki na sumasama sa misis nila pag ang asawa ay nagle-labor, yung lalaki ang unang hinihimatay. Kaya may mga lalaking hina ng loob, ayaw nila magbantay. Tingnan mo si Morris, hinimatay siguro yun. Alam mo, ang mga lalaki, pag nakakita na ng totoong dugo, hinihimatay. Kaya dapat ang mga babae, pag nanganganak, andun ang mga lalaki. Para hindi niya makita na kayo yung mga aso. Sorry sa word. Yung mga aso, kahit sa kalsada, nakikipagtalik sa kapwa aso, di na namimili. Kayong mga lalaki, rerespetuhin ninyo ang inyong mga baybahay pag nakita niyo yung hirap nila para bigyan kayo ng mga anak. Makita mo ang pagpapahalaga. Hindi madali ang maging nanay. Tulog na kayong lahat yung nanay niyo, nag-iisip paano gagawin niya bukas. Pag ang nanay mo hanggang ngayon nagko-compute pa, nag-iisip pa rin para sa iyo. Minsan nga sabi ko sa kapatid ko, pati, hanggang ngayon nagko-compute ka pa rin, alas 2, alas 3 na ng madaling araw. Ano man naman daming kakainin mo? Sabi ko sa kanya, sabi niya, ate, hindi naman na para sa akin to. Para sa mga anak ko to. Sa mga apo ko to. Para sa pamilya natin ito. Ang isang nanay, handang ibigay ang oras at panahon. Ang pagod, puyat, pagkain, tubig, para sa mga anak. Mga anak, gawin nyo kaya yan para sa inyong magulang. Huwag kayong fake. Hindi maiibsan ng bulaklak ng Mother's Day. Bigyan mo bulaklak, pakainin mo minsan, diyan maiibsan. Ang kailangan lang ng magulang, pagsisisi. Daig pa niya ng bulaklak. Ang bulaklak na ibigay mo, Nay, mula ngayon. Susuko ko buhay ko sa Diyos. Nay, magiging totoo na ako. Yan ang tunay na bulaklak. Yung sweet, ano yung sweet na yon? Naglilingkod ka, ang tamis naman nun. Masanay kayong maglingkod sa inyong mga magulang. Panginoon, siyang may likha ng kalawakan. Tanging tugon sa lahat ng pangangailangan. Siyang may likha ng kalawakan. Tanging tugon. Tanging tugon sa lahat ng pangangailangan. Kailan may di nagbago. Kailan may di nagbago. Mga pangako mo, mga pangako mo. Tanging ikaw lang ang aawitan. Sasambahin magpakailanman.
church, kung nandito ang nanay mo, yung bulaklak na bagong buhay, anak, yung buhay mo na namumulaklak, ang naamoy niya ay mabangong buhay, bagong-bago yan ang ibigay mong regalo. Di pa huli ang lahat. Alalahanin mo ang Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay. Ang daluyan ng iyang nanay. Lapitan mo siya. Yakapin mo siya. At kayo naman na nandirito, ano yung naaalala ninyo na kung ang mga nanay ninyo ay patay na, ano yung naaalala ninyong aral na hindi nyo makakalimutan sa buong buhay nyo, na nagiging daan ngayon upang kayo ay maisinop, maiayos. Tinatawag ko nga ang lahat ng nanay dito sa harap. Alam mo, recently kaya ako umuwi sa Isabela. Sinamahan ako ni Pastor Dong kasi yung nanay ko bigla naming naalala. Dahil yung nag-iisa niya na lang kapatid na nabubuhay, 91 years old, nasa bingit ng kamatayan. Sabi ng nanay namin sa amin, wag daw namin siyang pababayaan hanggang sa huling hininga niya. Kaya kaming magkakapatid ay nagtulong-tulong maihatid namin sa huling hantungan ng aming nanay, ang aming tiyahin. Dahil ang habilin ni nanay, wag siyang pabayaan. Dito ko napagtanto, a mother is a keeper. Yakap mo. Sige po, mag-pray. You pray with one another. Lord, dalangin ko si Emerald Tamayo. Yakapin mo siya sa kanyang kinauupuan ngayong oras na ito. Bigyan mo siya ng lakas ng loob, ng tapang, upang magdesisyon para sa kanyang mga anak. Salamat sa kanyang buhay. Salamat din kay Flor de Lisa Rojas Raquel. Salamat, Lord. Ang mga anak na namimiss ang mga nanay nila, katulad ko, Lord, namimiss ko yung nanay ko. Sa piling mo na sila, nakatunghay sa amin na nanalangin. Pagpalain mo rin si Ate Ning, ang kanyang mga anak. Si Precious Candelaria, abutin mo, Lord. Gabriel Melda, abutin mo sa pangalan ni Jesus. Salamat, Lord, sa buhay ni Jonaline Ninyalga. Salamat, Lord, kay Ogardo Marina. Abutin mo sila in Jesus' name. Madonna Cervantes, abutin mo sila, Lord. Salamat ng maraming marami. Hallelujah, in the name of Jesus. Maging kay Rose Campoy, abutin mo si Mama Linda, si Mama Minerva, sa pangalan ni Jesus. Salamat, Lord, sa lahat ng mga nanay na nandirito ngayong. Salamat sa buhay ni Loida. Salamat, Lord, sa pagpihit mo ng puso niya. Salamat, Lord. Salamat, salamat. Hallelujah. Pray. Pray like never before. Mga anak, panalangin nyo yung nanay na siya'y lumakas. Hallelujah, Jesus. Hindi ko kayang mabuhay.
refleksyon ng pag-ibig mo sa amin na mga anak mo, Lord God. Manalangin namin, Panginoon, ang mga nanay, Lord God, ay makaranas, Panginoong Yesus, ng grasya habang mo, himala mo, Panginoon. At Lord, panalangin namin, Panginoong Yesus, na lahat, Panginoon, ng mga dalangin ng mga inang ito, Lord, tugunin mo ang kanilang mga panalangin. Tugunin mo ang kanilang mga iyak sa kanilang mga puso. Tugunin mo, Panginoong Yesus, ang lahat ng kanilang mga dalangin. At panalangin namin, Panginoon, na lahat ng mga ama ng tahanan, sila, Panginoon, ay mag-rise up upang, Panginoon, ang mga nanay, Lord God, ay magkaroon ng kanilang mga masasandigan, Panginoon. Ikaw, Lord God, ang ultimate, Lord God, na kanilang masasandigan, wala nang iba. Salamat, Panginoon. Hindi ko kaya mabuhay